Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako manghingi ng pera. Wala po akong dalang supot o sobre. Actually po, nagbayad po ako ng pamasahe. Ang taong ito ay nangangaral sa bus habang babiyahe, pero ang napakaganda po dito, habang po siya nangangaral, hindi po siya nanghihingi o namimigay ng sobre upang siya po ay bigyan. Panoorin po natin ang kanya mga pangangaral. Kinukumbit po ako ng banal na espiritu. Hindi po real yun ang dala ko. Wala pong real yun. Dahil tunay nga po, itong Christmas na ito, isa lang po ang namatay at isa lang po ang isinilang. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Missionary po ako, Luzon, Visayas, Mindanao, iniikot ko po. Na-trending po ako sa LGBTQ noong 2023. Ninamak po ang Panginoong Jesucristo. Ako po yung nakasako. Hindi po ito disgrasya. Hindi ko po ito plano. Ito yung plano ng Diyos sa ating lahat para marinig niyo po ang mga paalala at babala ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon na darating ang pagbabalik ng Panginoon. Nakita niyo po, hindi po bira ang nagaganap at nangyayari sa panahon po natin ngayon. Sasamantalayin ko na po habang traffic. Hindi po namatay sa krus ng Kalbaryo ang reliyon o ang sekta o ang grupo. Ang tunay pong namatay at namatay sa krus ng Kalbaryo ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Libo-libo na pong namamatay. 1,000 ang namamatay sa buong mundo. Papanat po kayo. Why? Because you are still alive. Buhay po kayo. At magpasalamat po tayo sa Panginoon na binibigyan po kayo ng kalakasan at buhay na walang hanggan. Sabi po ng salita ng Diyos sa Hebreo 9:27 na minsan lang itinakda ang kamatayan ay pagtapos ay pag-uukom. Halos lahat ng propesiya ng salita ng Diyos naganap na at magaganap pa po. Mga lindol, gera, pagbaha, mga sakit, paggutom, kahirapan, pagsabog ng bulkan. Halos lahat po ng propesiya ng salita ng Diyos naganap na. Sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 24:7 and 8, 9 and 10, makakarinig puro tayo ng alingaw-ngaw ng digmaan na hanggang ngayon ang digmaan sa Ukraine, sa Russia, sa Israel. Ultimo po ang Pilipinas, gusto tayong girahin ng China. Nagaganap po at wala na pong ito. Sasabog daw ang mga bulkan. Hiling doon sa iba't ibang dako ng mundo. Nagaganap na po. Ito po ang sign na ang Panginoong Yesus ay muli nang babalik. Kaya po ang lahat ng tao ay dapat magsisi at talikdan ang lahat ng uri ng karumal-dumal na kasalanan. Kaibigan, mahal na mahal tayo ng Diyos. At tayo ng Diyos na ikaw ako at tayong lahat ay mapahamak. Sabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng ating Panginoong Jesucristo ay buhay na walang hanggan. Maliwanag po, kung ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang kabayaran po daw niyan ay kamatayan at dagat-dagat ng apoy. 1 Corinthians 6:9 and 10, nagpapatotoo po rito na merong impyerno. Ano po sabi? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa salapi, mga nangangalunya, mamamatay tao, yung parehong babae, parehong lalaki na nagsasama ng hindi kasal, mga sinungaling, prostitute, mangkukulam, abortionist, lahat daw ng uri ng karumal-dumal na kasalanan ay wala po raw bahagi sa salita ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po na tinutukoy po ng salita ng Diyos na merong impyerno, wala raw bahagi. Maliwanag po yan, kaibigan. Hindi ko po kayo tinatakot at walang takutan. At hindi ko rin po kayo inuusgahan. Isa rin po akong makasalanang tao. Subalit nung na-encounter ko ang tunay na Diyos, ito po ang buhay ko. Nangangaral na po ng salita ng Diyos. Marumi po ako. Isang makasalanang tao. Nangangalo niya. Halos lahat po ng kasalanan ay nasa akin na. Subalit nung na-encounter ko ang tunay na Diyos, ito po ako. Hindi ko po ikakahiya na isigaw ang kapangyarihan, ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ito, kaibigan, kababayan. Hindi lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sapat ang sumasampalataya lang, kundi ang sabi sa kanyang mga pangaral, mahalaga po ang pagsunod sa bawat isa sa atin. Kaya anong sabi ng salita ng Panginoon? Obedience is better than sacrifice. So as long na tayo po ay mananampalataya, samahan po natin ito ng totoong pagsunod. Dahil sa pagsunod, dito tayo magkakaroon ng assurance ng kaligtasan ng bawat isa sa atin.